Bonjour! Hello! Bonjour! Bonjour! Hello po! Kumusta kayong lahat? Andito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia and welcome back to our channel. Welcome back to our program. Maraming salamat at lagi ka pa rin nandyan sinusuportahan ang inyong abang lingkod na si Mama Mia. Maraming salamat po talaga at hindi niyo ako pinapabayaan, hindi niyo ako iniiwan. Sana all hindi nang iiwan. Hello! Salamat sa pagbabalik at salamat sa iyong muling pagkikinig nitong ating kwento for today. And syempre, hello din sa mga bago nating subscribers, sa mga ngayon pa lang nakapakinig. Sana ay mag-subscribe din kayo. Sana i-click nyo rin yung notification bell para lagi po kayong naa-update sa tuwing may bago tayong video na ina-upload. Yung iba nga, hindi na nag-aantay na i-update eh. Refresh na lang ng refresh. Ganon. Maraming salamat po sa inyo. At sa 61,000, almost 700 nating subscribers, charot. 700 na pala. 61,746 as of listening and recording to this video. Listening. Anyways, hello naman kay Jihanive Pibuhot. Maraming salamat all the way from Abu Dhabi. Hi naman kay Lizzie Locapag, Gladys Bakbak, maraming salamat. Hello din kay Jaden Zander Daligdig, maraming salamat. Uy, naku naman, ano ba yung tromang bumalik sa'yo? Paki-share mo naman yon, paki-comment naman dito, paki-email naman, mamamia.cdo0317@gmail.com. Hi din kay Meljory Molato, always listening daw from Qatar, and from Kingdom of Saudi Arabia, hello kay Mary Jane Castro, maraming salamat. Marilu Cabusas, Mayla Tamundong, thank you so much sa lagi niyong pakikinig all the way from Dagupan, Pangasinan. Hello daw sa asawa niyang si Robert Tamundong. Hi naman kay Gerald Ribenito na always nakasubaybay sa atin. Maraming salamat sa iyo, Gerald. Hi din kay Cristita Carpon. Maraming salamat. Shit Carpon, Garcia Fe, Calbayog Samar. Maraming salamat sa inyo. Hi kay Remedios Bacarel o Remedios Bacarel. Barakil. Ano ba yan? Remedios Barakil. Maria Elena Abe. Maraming salamat. Eiliner Sando. Maraming thank you sa iyo. Hello kay John Len of Trece Martires Cavite. Bakit Marites yung nakasulat dito? Ay naman kay Jayos. Maraming salamat. Julie Rodriguez from Panabo City, Davao del Norte. Gimaras Girl, maraming salamat. Asong Gala. Hello po. Hello naman ay kay Renza Ray Lay Vlogs from Iloilo. Hi daw sa Kabayoyo family. Jennifer Valenzuela from Qatar. Sally Buma. Hello sa iyo. Leonie Hiso, maraming salamat. Hello din kay Lakwatcha Julian Ramiro. Hi kay Pinay sa Israel. Kasi yung recording ko kahapon, may parte doong nakat ko kasi inubo yung mamamiya niyo. Inubo habang nagre-record kasi straight yung pagre-record natin eh. Yung pagbabasa straight yun. Kaya ayun, tinanong niya kung okay lang ako. Ayos lang naman. Maraming salamat sa concern. At syempre sa lahat po ng nagpa-shout out, maraming thank you sa inyo. Liza Chen, Alda Amascual, Josephine Valerio, Rowena Tuan, maraming salamat. Ram Raiko Baktol, hi kay, tapos na ito. Reshna, hi Reshna, shout out din sa'yo. Hi naman kay Jayran Geraldine, maraming salamat. Dina Aliparo, Gail Easy, Mary Jane Hasa, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagko-comment dito sa ating programa. Thank you so much talaga at hindi niyo ako pinapabayaan. Lagi pa rin kayong nandyan at nakikinig. Kaya wag na nating patagalin dahil alam ko na-excited na kayo para sa ating kwento. O, diba, hindi na tayo masyadong mahabang mag-intro. Kaya eto na, atin na pong simulan ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Hanggang kailan mo ba ipaglalaban ang pag-ibig na iyong nararamdaman? Kahit ba mali ay iyong susuungin, mapagbigyan lamang ang iyong damdamin? Sadya nga bang makapangyarihan ng pag-ibig
dahil hinaharap lahat ng sitwasyon kahit hindi na tama. Mapagbigyang laya lamang kahit sandali ang pag-ibig na minimithi. Ganitong klase ka ba kung magmahal? Kaya mo bang panindigan pati ang mali? Huwag lamang malayo sa piling ng iyong pag-ibig. Dear Mama Mia, good day po sa inyong lahat. Unang-una, nais ko po kayong batiin ng congratulations dahil umabot po kayo ng mahigit 1 taon na naghahatid ng kwento sa mga nakikinig sa inyo. Nawa po ay bigyan pa kayo ng maraming taon ng Diyos para makapagbigay inspirasyon sa mga taong muntik nang sumuko sa pag-ibig at muntik na ring sumuko sa buhay. Kaya lang nang dahil sa inyong programa ay nabibigyan ng pagkakataon para lumaban, nabibigyan ng inspirasyon. Katulad ko, Mama Mia, isa po kayo sa dahilan kung bakit patuloy po akong lumalaban sa ngayon. Ang mga kwento niyo po ay nagbibigay sa akin ng iba yung lakas ng loob para piliin kung ano ang tama para sa akin. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Giselle. Mama Mia, maayos naman ang buhay ko noon nung bago ko makilala ang mag-asawang itago natin sa pangalang Raymond at Gia. Mama Mia, I was 23 years old nung makilala ko silang dalawa. Kaka-transfer ko lang noon sa Maynila kasi masyado akong naging abala noon sa trabaho ko sa probinsya. Kaya naman hindi ko na naisipang pumasok pa sa pakikipagrelasyon. Sure, meron naman akong nakakarelasyon nung panahon na nag-aaral pa ako. Nung panahon na hindi pa ako masyadong busy sa trabaho. Kaya lang, wala naman sa mga relasyon na yon ang nag-work. Siguro dahil hindi naman ganun katindi ang nararamdaman ko sa kanila. Maniwala kayo't sa hindi, Mama Mia, isa po ako sa mga babaeng masyado pong guarded pagdating sa pag-ibig. Skeptical po ako sa mga nababasa at napapanood ko sa mga pelikula. Hindi ko kasi iniisip noon na kayang isakripisyo ng isang tao ang kanyang sarili para sa pagmamahal. Na kahit alam niyang mali ay pipiliin niya pa rin ito. Na kahit alam niyang makakasakit sa kanya, kahit alam niyang hindi makakabuti sa kanya, ay mas uunahin pa rin niya ang pag-ibig. Para sa akin, baliw ang mga taong ganon. Para sa akin, dapat walang ibang pipiliin at uunahin kundi ang sariling kapakanan, ang sariling survival. Yun po ang paniniwala ko noon, Mama Mia. Kaya naman, na-OA-han talaga ako sa mga kwento sa pelikula, sa mga nobela, at kung ano-ano pang mga love stories. Ang totoo niyan, kahit marami na akong mga pinsan at tiyahin noon na ikinasal, ay never po ako nilang kinuha bilang abay sa kanilang kasal. Dahil sa tuwing meron pong nagpapahayag ng damdamin, ay nakaismid lamang ang mukha ko. Ang sabi nga noon ng mga pinsan ko ay hindi raw ako ordinaryo at hindi raw ako normal. Kasi yung ibang mga babae, ang pangarap raw ay makita ang kanilang Prince Charming. Ang pangarap raw ay maharap ang lalaking itinadhana para sa kanila. Yung lalaking mamahalin at aalagaan sila habang buhay. Yung lalaking makakasama nila hanggang sa pagtanda at hanggang kamatayan. Kung dati ay kinikilig ang mga pinsan ko kapag nakikita o nakakakita ng mga love story na talaga namang unconventional, ay ako naman wala talagang reaksyon, Mama Mia. Hindi naman din ako manhid. Kinikilig naman ako sa tuwing may nagpapahayag sa akin ng damdamin. Kaya lang, hindi po ako yung tipo na talagang nasisira ang ulo para lamang masunod ang damdamin na kanilang nararamdaman. In short, Mama Mia, niloko naman talaga ako ng iba kong mga nakarelasyon noon. Pero hindi lang po ganun ka big deal sa akin. Okay, niloko nila ako. Next, ayoko na. Hiwalay na. Ganun. Hindi ko nga rin naranasang maiyak ng dahil sa pakikipaghiwalay. Lagi kong iniisip noon na hindi naman yun nakakaganda para sa akin. Hindi naman yun nakakadagdag ng aking tsansa para maging successful sa buhay.
Kaya nung mahanap ko na ang trabahong minimithi ko ay binuhos ko na lang doon ang aking oras at atensyon. Hanggang sa na-promote na nga ako, Mama Mia, at nalipat na nga sa aming Manila branch. At nung nalipat nga ako ay kailangan ko na ring lumipat syempre. Pagdating ko po doon sa Manila branch namin ay wala pa po akong nahahanap na matitirhan. Pinakilala na po ako sa mga magiging kasama ko sa trabaho. At nito nga ay nakilala ko si Gia. Isa sa mga unang naging mabait talaga sa akin at unang bumati sa akin at nag-welcome sa akin sa kumpanya. Yung iba kasi kapag nalaman nilang tiga-probinsya ka, lalo na kapag nalaman nilang dun ka sa mga Bisaya-speaking provinces, ay iba po ang paningin ng mga taga-Manila o Manileños sa kanila. Para bang minamata kami. Hindi naman lahat, meron naman talagang mga mababait. Pero meron din yung parang kung sino kapag makapanglait sa amin. Pero iba ang naramdaman ko kay Gia. Welcome na welcome agad ako sa kanya. Kaya nung araw na yun, nung pinakilala ako sa mga kasamahan ko sa trabaho, ay inaya niya agad ako sa may pantry namin at mag-lunch. Wala akong dalang baon eh. Ayos lang yan, meron namang mga tinda dun sa pantry. Tsaka marami din akong baon, share tayo, sabi niya. Talaga, may tinda dito yung pantry nyo? Sa amin kasi kainan lang, wala namang nagtitinda. Ganun ba? Siguro dahil mas marami dito, maraming empleyado kaya nagtayo sila ng parang kantin. Sumama ako sa kanya at doon ay nag-usap kaming dalawa. Palangiti, palakwento at madaldal si Gia. Kaya hindi ka talaga mabubore kapag siya ang kausap at kasama mo. Hanggang sa tinanong na niya sa akin kung saan ba ako nagsistay ngayon na nandito ako sa Maynila. Wala pa nga eh. Maghahanap pa ako mamaya. Binigyan naman ako ng pagkakataon ng kumpanya na maghanap. Bakit? Hindi ka nila binigyan ng matitirhan? Meron namang allowance, kaso lang ako ang dapat daw pumili para ako yung mas makakaramdam kung saan ako komportable. Alam mo, yung isang kwarto dun sa tinitirhan kong apartment ay bakante. Nasa kabilang dulo nga lang yun pero malapit lang din naman sa apartment ko, sabi niya. Talaga? Oo, tsaka tahimik doon. Walang masyadong marites. Meron naman pero konti lang. Sabi niya sabay tawa. Actually ako lang yung marites doon eh. Dugtong pa niya, Mama Mia. Kaya nakitawan na rin ako. Nung sinabi niya kung magkano ang upa doon ay pasok naman sa budget. Kaya naman, Mama Mia, nagpaalam kami sa boss namin at sinama ako ni Gia doon sa kanila. Sakto nga ang sinabi niya. Tahimik at maganda din ang lugar. Kaya naman, Mama Mia, hindi na ako nag-atubili nung kausapin na ako ng landlady ni Gia. Kinuha ko na agad ang kwartong yun para makapaglipat na rin ako. Pati sa paglilipat ko ay tinulungan ako ni Gia. Nung makapag-settle na ako, Mama Mia, dahil weekend nung panahon na yun, ay pinuntahan ako ni Gia sa kwarto. May dala siyang mga maliliit na pagkain. Kukonti lang. Hello, Giselle. Pwedeng pumasok? Pwede naman. Pagkapasok niya ay namangha siya dahil malinis na malinis ang kwarto ko. Alam mo, buti ka pa. Ang ganda-ganda nito kahit mas maliit to kaysa dun sa inuupahan namin. Namin? Oo, namin. Nakalimutan ko nga palang banggitin sa'yo. Kahit ang daldal ko, nakalimutan kong banggitin sa'yo na may asawa na ako. Ah, ganun ba? Oo, tsaka Giselle, pwede bang pumasok dito asawa ko? Parang housewarming na rin, sabi niya. Pumayag na rin ako, Mama Mia. Nakakahiya naman kasing tumanggi sa lahat ng tulong na binigay niya sa akin. At nung pinapasok ko na nga ang asawa niya, ay pinakilala niya sa akin ito bilang si Raymond. Kumain kami, nag-inuman at nagtsikahan. Makalipas ang mahigit 2 oras ay nagpaalam na rin silang dalawa dahil parang tinatamaan na si Raymond sa ininom naming alak. Nung makalabas sila ay nagligpit na rin ako at natulog.
Mula nga sa gabing yun ay naging mas close kaming dalawa ni Gia. Lagi kaming magkasama kapag pumapasok kami sa trabaho. Lagi din kaming magkasama tuwing umuuwi o uwian na. Nag-aantayan kami kung may isa sa amin na nag-o-overtime dahil may tinatapos pa. Parang naging kapatid ko na si Gia dun sa Maynila, Mama Mia. Naging close na close talaga kami. Hanggang sa isang araw ay nakita ko na lang na parang malungkot ang mukha ni Gia. Nilapitan ko siya at tinanong, "Ayos ka lang, Gia?" "Ayos lang naman. Parang matamlay ka." "Wala, masama lang siguro ang gising ko." Pero naninibago talaga ako sa kanya noon, Mama Mia. Hindi talaga siya yung ganon, yung tahimik. Ang Gia kasing kilala ko ay palangiti sa lahat ng tao. Matabil ang dila at kung ano-anong sinasabi. Hindi ka pa nga nakakalapit sa kanya ay sinisigawan at kinakawayan ka na niya para batiin. Pero ibang Gia ang kaharap ko ngayon. Pakiramdam ko ay parang naposes ang Gia na to. Hanggang sa lumipas ang mga araw ay ganun pa rin siya. Sure, magkasabay pa rin naman kaming umuuwi pero hindi na siya masyadong palakibo. Nung una, kahit naninibago ako ay nananahimik na rin ako. Inisip ko kasi, Mama Mia, baka may problema siya. Baka kailangan niyang suluhin muna ang kanyang problema para mas makapag-isip siya ng tama. Kaya hinayaan ko na lang. Pero Mama Mia, nung Friday at pauwi na kami, habang nasa taxi kami ay bigla na lang siyang umiyak. "Anong nangyari sa'yo?" tanong ko. Nataranta pa ako nung una, Mama Mia. Kasi nga, hindi ko talaga lubos akalain na iiyak ang isang katulad ni Gia. Si Gia kasi, Mama Mia, ay matapang sa tingin ko. Kaya nabigla talaga ako nung bigla na lang siyang umiyak. Pinatahan ko siya. Tinitignan pa kami ng driver dun sa may rear view mirror at baka inaakala niyang pinaiyak ko si Gia. Nung makarating na kami sa bahay nila ay hindi ko siya iniwan. "Pwede bang pumasok muna ako? Kasi baka hindi ka okay eh." "Ayos lang ako, Giselle. Kailangan ko munang mapag-isa," sabi niya. Kaya naman umuwi na lang ako at pumasok sa kwarto ko. Pero ilang saglit lamang ay may kumatok sa pintuan. Pagkabukas ko ay si Gia pala yun. May dala siyang alak. "Pwede bang dito muna ako, Giselle? Nakakabingi kasi ang katahimikan sa loob ng bahay." "Bakit? Hindi pa ba nakakauwi ang asawa mo?" Pagkabanggit ko sa asawa niya ay bigla na namang tumulo ang mga luha sa kaniyang mga mata. Kaya dali-dali ko siyang pinapasok at pinaupo. Ikinuha ko siya ng isang basong tubig. Pero bago pa niya inumin yun ay humagulgol siya. Inilatag ko na lang sa may mesa ang tubig na bitbit ko pagkatapos ay niyakap ko siya. Ilang saglit din siyang umiyak. At kung medyo tumahan na siya ay dun na siya nagsalita, Mama Mia. "Giselle, si Raymond kasi. Si Raymond." "Bakit? Anong nangyari sa asawa mo?" "Giselle, may iba siyang babae." "Ano? May ibang babae si Raymond? Mukha namang mabait yung asawa mo eh." "Yun na nga ang akala ko eh. Akala ko mabait siya. Akala ko hindi niya ako ipagpapalit." Umiyak siya ng umiyak, Mama Mia. Pinakinggan ko lang ang mga kwento niya. Matagal na raw niyang nararamdaman na may kakaiba kay Raymond. Dati naman daw kasi ay malaya siyang nakakatingin sa cellphone ni Raymond at hindi naman ito nakalock at kung saan-saan lang ito naiiwan sa loob ng kanilang apartment. Pero nung nakaraang buwan lamang ay napapansin niya na parang hindi na iniiwan ni Raymond sa kung saan-saan ng cellphone niya. Maging sa pag-CCR at paliligo ay bit-bit niya ito sa loob ng banyo. Nung una ay binaliwala ni Gia yun. Kaya lang isang gabi habang natutulog daw si Raymond ay sinubukan niyang buksan ang cellphone nito. Dati, Mama Mia, ay hindi raw ito nakapassword. Kaya nagulat siya nung kinuha niya ang cellphone at hindi na niya ito mabuksan dahil meron na pong PIN code.
Baka naman may surpresang hinahanda para sa'yo yung asawa mo. Pampalubag loob ko na lang na sinabi sa kanya kahit na ako mismo ay meron na ring nararamdamang kakaiba. Hindi eh, hindi naman siya ganun. Hindi naman din siya mahilig sa sorpresa. Gia, wag ka na lang mag-isip ng kung ano-ano hanggat hindi mo pa nahuhuli. Yun na nga, Giselle. Nung tinignan ko ang Facebook niya, iba na rin yung password. Tapos nung tinignan ko yung profile niya, may mga nakatag na picture sa kanya. May kasama siyang babae. Silang dalawa lang nung babae? Hindi naman, grupo naman sila, mga 8 hanggang 10 sa bawat pictures. Yun naman pala grupo naman pala, baka kaibigan lang o katrabaho. Pero Giselle, bago yung babaeng isa doon na nakikita ko. At sa halos lahat ng pictures nila ay magkatabi silang dalawa ni Raymond. Magkaakbay ba? Hindi. Magkadikit ba ang mga mukha? Hindi. Oo, ngayon, doon naman pala Hayaan mo na. Baka napaparanoid ka lang. Sa tingin mo? Mama Mia, kahit na may pagdududa ako, ay binigyan ko pa rin siya ng false hope. Kasi nga, ayokong nakakakita ng umiiyak. Isa pa Mama Mia, nabanggit ko na sa inyo kanina na OA-han talaga ako sa mga ganon. Kaya dahil ayokong nakakakita ng umiiyak dahil sa pag-ibig, ay binigyan ko na lang talaga siya ng false hope kahit na ako mismo sa sarili ko ay hindi sigurado kung tama ba ang mga pinagsasabi ko. Naging okay din naman si Gia matapos noon. Unti-unti ay bumalik ang sigla niya. Pero makalipas lamang ang 2 buwan ay eto na naman siya. Bumabalik na naman sa dati niyang gawi. Umiiyak na naman na sa tingin ko ay parang walang dahilan. Hanggang sa inamin na nga niya sa akin, Mama Mia, na may kakaiba nga talaga dun sa babae na itago na lang natin sa pangalang Rose. Si Rose, Mama Mia, ay oo nga, nung tinignan ko ang profile ni Raymond ay lagi nga itong kasama ni Raymond sa bawat pictures. May mga picture na iba-iba naman ang kasama nilang mga kaibigan pero andun pa rin yung Rosa. Giselle, pwede mo ba akong samahan? Saan? Tanong niya sa akin isang Sabado. Dun sa opisina ni na Raymond. Ano namang gagawin mo dun? Sabi niya kasi may pasok siya ngayon Kaya pupuntahan ko siya at titignan ko kung totoo ba. Mama Mia, sinamahan ko siya dahil ayokong mapahamak siya. Kaibigan ko pa rin naman siya. Pero nung nagpunta kami doon ay nalugmok talaga si Gia. Nalaman kasi namin na hindi pala nagtrabaho ang kanyang asawa. Naka-leave nga ito nung nakaraang 2 araw. Kaya kumpirmado na Mama Mia. Kumpirmado na merong ibang babae ang asawa niya. Mama Mia, galit na galit ako noon. Ewan ko ba? Hindi ko naman talaga relasyon yun pero siguro dahil itinuring ko na parang kapatid itong si Gia kaya nagalit din ako kay Raymond. Alam mo, buti pa, kumprontahin natin yung babae. Sabi ko. Ako pa talagang nagsusulsul sa kanya para kumprontahin namin yung babae ni Raymond. Pero natatakot si Gia. Doon ko napagtanto, Mama Mia, na hindi pala siya totoong matapang. Parang defense mechanism lang pala niya yon. Hindi naman pala totoo na matapang siya at maldita. Kasi nga, takot siyang puntahan si Rose. Alam mo, legal ka namang asawa ni Raymond, bakit ka natatakot? Kasi ayoko makumpirma ang mga hinala ko. Alam mo, baliw ka rin Naghihinala ka. Nasasaktan ka, umiiyak ka. Nawawalan ka ng gana sa buhay. Tapos, hindi mo magawang harapin yung makinatatakutan mo. Hindi ko napilit si Gia, Mama Mia. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang itong umabsent. Nagulat ako dahil nag-text pa siya nung umaga na mauna na lang daw ako dahil may pupuntahan pa silang 2 ni Raymond.
Inisip ko naman na baka pinipilit pa nilang mag-asawa na ayusin ang kanilang mga issue sa buhay kaya nauna na lang akong pumasok. Pero nag-10 na lang ng umaga ay walang Gia na nagpakita. Hanggang sa nalaman ko na lang mula sa supervisor namin na nag-text pala sa kanya si Gia at sinabing hindi ito makakapasok dahil masama ang pakiramdam nito. Magla-lunch break noon Mama Mia nung nagpaalam ako na mag-early out. Kasi kinakabahan talaga ako. Pinuntahan ko si Gia, kinatok ko siya pero walang sumasagot. Hanggang sa binuksan ko na lang at pinihit ko ang doorknob at nalaman kong hindi pala yun nakalock. Pumasok ako sa loob. Mama Mia, nakita ko si Gia na maputlang mukha habang natutulog. Ginigising ko siya. Nagigising naman siya pero parang walang gana. Parang mahinang-mahina. Kaya tumawag na ako ng ambulansya dahil kinakabahan na rin ako at nataranta na rin ako nung mga panahon na yun. At yun nga Mama Mia, isinugod namin siya sa ospital. Pagdating doon ay nagulat ako nang malaman ko na 2 buwan ng buntis ang kaibigan ko. Tuwang-tuwa pa akong ibinalita yun sa kanya. Natuwa naman siya Mama Mia. Ibig sabihin, meron na siyang mas malakas na kapit para wag siyang iwanan ng asawa niya. Ang totoo ay tumataas talaga ang kilay ko kapag lagi niyang binabanggit si Raymond. Hanggang sa unti-unti Mama Mia ay naging maayos din naman sila ulit ni Raymond. Siguro nga nakatulong yung bata. Pero isang araw, nandun ako sa mall at bumibili ng mga skincare products ko. Bigla akong may nakitang parang pamilyar na lalaki na lumagpas dun sa butik na pinagbibilhan ko. Kaya naman dali-dali ko itong sinundan. Hindi nga ako nagkamali Mama Mia. Si Raymond nga yun at ang kasama niya ay walang iba kundi yung kabit niya na pinagdudahan ni Gia na si Rose. At gulat na gulat din ako Mama Mia kasi medyo malaki na rin ang tiyan nung Rose. Pero mas malaki pa rin yung tiyan ni Gia. Hindi mo naman masasabing mataba itong Rose dahil balingkinita ng katawan nito. Maliit ang mga braso. Kung tutuusin, mataba nga akong tignan kapag ipaglapit kaming dalawa. Kaya sigurado ako, nagdadalang tao din yung Rose na yon kung hindi man siya may sakit sa kidney kasi nga malaki yung tiyan niya. Hindi ko alam noon kung sasabihin ko kay Gia ang nalalaman ko. Ilang araw din akong hindi pinatulog ng mga nadiskubre ko Mama Mia. Hindi ko alam, sasabihin ko ba sa kaibigan ko? Hanggang sa isang araw ay siya na mismo ang nag-confide sa akin. Doon niya sinabi sa akin na oo. Alam na raw niya na buntis si Rose. Nauna lang daw siya ng ilang buwan. Tapos sumunod naman si Rose. Doon na ako hindi nakapagtimpi. Kinausap ko na si Raymond isang umaga nung maaabutan ko siyang palabas pa lang ng bahay nila. Raymond, pwede ba kitang makausap? Giselle, oo, pwede naman. Halika, pasok ka muna sa loob. Hindi ko alam na yun pala ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa ko Mama Mia. Pinapasok ko sa loob ng kwarto ko si Raymond. At nung makapasok kami ay pinaupo ko siya. Pinagtimpla ko pa siya ng kape. Hindi ko alam kung paano ko noon uumpisahan ang dialogue ko. Basta isa lang ang alam ko nung mga panahon na yon. Kailangan ko siyang kumprontahin. Kung hindi magawa ni Gia na kumprontahin ang asawa niya, ay ako ang gagawa nun para sa kanya. Parang kapatid na rin ang turing ko kay Gia. Parang kapatid na kaming dalawa. Raymond, alam mo bang alam na ng asawa mo ang tungkol sa kabit mo? Hindi kumibo si Raymond. Bagkus ay yumuko lamang siya. Alam mo bang nasasaktan ang asawa mo dahil sa mga nalaman niya? Hindi pa rin siya kumikibo nung mga panahon na yun, Mama Mia. Raymond, ano ba? Hindi mo ba ako kakausapin ng matino? Ano bang balak mo sa 2 babae? Wala kang karapatan na husgahan ako, Giselle, dahil hindi mo alam kung ano ang mga tunay na nangyari. At ano nga ba ang tunay na nangyari, Raymond? Ano nga ba? Hindi ba sinabi sa'yo ni Gia? Nakala ko ba sanggang dikit kayong dalawa?
Sa pagkakataon na to ay tinignan na niya ako ng mata sa mata. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi ako ang unang nagkasala sa relasyon naming dalawa ni Gia, Giselle. Hindi ako ang unang sumira sa pangako namin sa isa't isa. Ano? Oo, hindi ako ang unang nagloko, kundi ang kaibigan mo. Tumawa ako nun, Mama Mia. Talaga ba? Yung kaibigan ko pa? Siya na nga atong laging umiiyak eh. Ikaw na nga atong laging wala at dun ka sa kabit mo. Sumusulpot-sulpot. Bakit di mo siya tanungin? Bakit hindi mo itanong sa kanya ang totoo? Pagkatapos noon ay tumayo na siya at paalis na sana. Sige, pagpalagay na natin na siya ang naunang nagkamali sa inyong relasyon. Pero tama bang paghigantihan mo siya? Sana hiniwalayan mo na lang siya ng todo at totoo bago ka pumatol sa ibang babae. Ginawa ko yun, Giselle. Akala mo ba hindi ko ginawa yun? Ginawa kong makipaghiwalay sa kanya pero nanghingi siya sa akin ng isa pang pagkakataon kaya pinagbigyan ko siya. Pinagbigyan mo siya, pero niloko mo rin naman. Hindi ko alam kung maiintindihan mo ako, Giselle, kasi wala ka pang asawa at hindi ka rin lalaki. Alam mo ba kung gaano kasakit sa isang lalaki na maiputan sa ulo? Alam mo bang gabi-gabi hindi yun nawawala sa isip ko? Alam mo bang kapag nagsisiping kaming dalawa ay hindi ko maiwasang isipin na baka ang iniisip ngayon ng asawa ko habang kasiping niya ako ay yung lalaking naging kabit niya? Mama Mia, wala na akong maisagot noon sa kanya kaya hinayaan ko na lang siyang lumabas sa loob ng kwarto ko. Pagkatapos nga noon ay si Gia naman ang kinausap ko. O Giselle, bakit ka nagpunta rito? Tanong niya. Aga pa. Pagkaalis ni Raymond ay pumunta kasi ako sa loob ng bahay nila. Dinalan ko siya ng prutas. Habang kumakain siya, ay tinanong ko na siya. Gia, totoo bang una kang nagkasala sa kasal ninyong dalawa ni Raymond? Ano? Paano mo nalaman? Kinausap ko kasi si Raymond eh. Bakit mo naman siya kinausap, Giselle naman? Bakit ka nangingialam ng buhay ng may buhay? Gusto ko lang namang makatulong, Gia. Pues hindi ka nakakatulong. Hindi nga ba talaga? Gia, kinausap ko si Raymond. Sinabi niya sa akin na una ka raw nagkasala sa relasyon ninyo, totoo ba? Oo, pero matagal na yun. Akala ko pinatawad na niya ako eh. Gia, ilang beses na rin akong naloko kaya lang hindi naman ganun ang naging reaction ko. Siguro dahil iba ang pananaw ko sa pag-ibig. Pero nakikita akong nasasaktan talaga si Raymond. At alam mo ba na hindi nawala-wala sa isip niya yung panlulokong ginawa mo? Kaya nga tatanggapin ko na lang to eh. Tatanggapin ko na lang tong pagkakamali ni Raymond. Nagkausap na kaming dalawa. Payag na akong dalawa kami sa buhay niya. Mama Mia, hindi ko alam. Pero talagang hindi ko matanggap ang mga ganong rason. Nagpapakatanga si Gia. Dahil nga nagkasala siyang una dun kay Raymond. Habang tumatagal ang panahon, Mama Mia, ay mas lalong tumitindi ang curiosity ko tungkol sa pag-ibig. Kaya kinakausap ko rin si Raymond. Lalo na kapag nararamdaman kong pinapabayaan niya ang kaibigan ko. Hanggang sa isang araw, tumawag sa akin si Raymond. Nandun na ako sa loob ng kwarto ko at nagpapahinga na. Actually, nakaidlip na nga ako nung mga panahon na yun eh. Giselle? Raymond? Lasing ka ba? Napupuna ko kasi sa boses niya, Mama Mia, na medyo nakainom siya. Oo medyo nakainom lang. O bakit ka napatawag? Pwede bang makitambay na muna ako dyan sa kwarto mo? Hindi ko kasi dala yung susi ko. Tapos si Gia, wala naman siguro sa loob dahil madilim. Kanina pa ako katok ng katok, tawag ng tawag. Pero hindi pa rin niya ako pinagbubuksan. Ganun ba? Sige, tawagan ko muna si Gia.
Tinawagan ko si Gia, Mama Mia, pero hindi naman siya sumasagot. Baka tulog na. Kaya naaawa naman ako kay Raymond kaya pinapasok ko siya. Pero pagkapasok niya ay may dala pa pala siyang mga alak. Bitin pa ako eh. Pwede bang sabayan mo kong uminom? Sinabayan ko siyang uminom, Mama Mia. At doon ay kwento niya sa akin ang totoong nangyari. Hindi pala unang beses o isang beses lang nagloko si Gia sa kanya. Noong mga panahon na mag-boyfriend pa lang pala silang dalawa ay niloko na siya nito. May iba na itong naging lalaki. Bakit mo naman tinanggap? Tanong ko. Iniloko ka na pala nung mag-boyfriend kayo. Sana hindi mo na lang pinakasalan para hindi na ganito kakomplikado ang sitwasyon ninyong dalawa. Sana nga eh. Pero alam mo, tanga ako noon. Tangang-tanga ako sa pagmamahal ko sa kanya. Kaya ayun, nanggap ko siya. Magpakasal pa rin kaming dalawa. Inasahan ko ang pangako niya na hindi niya ako lolokohin. Pero matapos lamang ang halos 1 taon ng relasyon namin bilang mag-asawa, at yun na naman, niloko na naman niya ako. At ang masakit pa, nakita ko talaga silang dalawa, papalabas sa isang motel. Alam mo bang, kaya kami napadpad ng Maynila dahil muntik na akong makulong? Binugbog ko yung lalaking yun eh. Halos mapatay ko sa sobrang galit ko. Yung pamilya pala nung lalaking yun ay may kaya. Kaya nilang baliktarin yung sitwasyon. Kaya umalis na lang kami dun. Para malayo na rin si Gia sa kanya. Ewan ko ba, pero naawa ako noon kay Raymond. Hindi ko alam, Mama Mia, na ganun palang uri ng babae ang kaibigan ko. Totoo nga talagang hindi mo makikilala ang isang tao kahit na masyado na kayong close sa isa't isa. Umiiyak nun si Raymond. Kaya bilang isang mabait na kaibigan at dahil nakainom na rin ako ay nilapitan ko siya at hinaplos ko ang likod niya para patahanin ang kanyang paghikbi. Mahal ko pa rin naman si Gia eh. Pero talagang hindi ko na maramdaman sa kanya ang pagtitiwala. Parang wala na talaga akong tiwala sa kanya. Alam mo bang, sa totoo lang, kinu-question ko pa rin ang sarili ko kung ako ba talaga ang ama ng dinadala niya. Raymond naman, ngayong mga panahon na to, nakakasiguro ako na ikaw ang ama nun. Kasi sa mga panahon na hindi pa buntis si Gia, kami lang namang dalawa ang laging magkasama bukod sa inyong dalawa. Lagi naman kaming magkasamang umuwi. Hindi na siya sumagot noon at umiyak na lamang siya. Pinagpatuloy ko ang pag-aplos sa kanyang likod hanggang sa tinignan niya ako ng mata sa mata. Ewan ko ba kung anong nangyari, Mama Mia. Bigla na lang niya akong hinalikan. Pagkatapos ng halikan yun ay tumawa pa kaming dalawa. Alam mo, sarap ka palang humalik, sabi niya. Hindi ko alam kung dala siguro ng alak o kung ano ba dahil matagal na akong walang aksyon pagdating sa kama. Basta Mama Mia, nabigla na lang ako sa sinagot ko sa kanya. Kung ako ang naging asawa mo, sigurado ako hindi ka na maghahanap ng ibang babae. Sigurado ako hindi ka titigil at hahanap-hanapin mo ko. Talaga? Oo. Di nga. Oo nga, sabi. Paano ko malalaman wala namang patunay? Di ko alam kung tinutukso lang niya ako noon, Mama Mia. Pero parang na-challenge ako dun sa mga sinabi niya. Kaya ako na mismo ang humalik sa kanya. Hanggang sa lumalim ng lumalim ang halikang yun. Hanggang sa itinulak ko na siya para mapahiga dun sa may sofa ko. Ako na mismo ang pumatong sa kanya, Mama Mia, at naghubad ng mga damit ko. Hindi pa ako masyadong lasing nun. Siguro dahil sa awa, hindi ko alam. Hindi ko alam kung may pagtingin na ako dati pa kay Raymond at tinatago ko na lamang o hindi ko na lamang binibigyan ng pansin dahil alam kong asawa siya ng kaibigan ko. Pero iba sa pakiramdam nung nakainom ako, Mama Mia. Parang bigla akong nagkaroon ng kakaibang lakas ng loob para gawin ang mga bagay na yon. Si Raymond naman ay nagulat nung maghubad na ako ng pang-itaas ko. Hindi naman sa pagmamayabang, Mama Mia, pero maganda po ang sukat ng hinaharap ko.
pwede pong pumasa sa mga malalaswang pelikula. Hindi ko pa nga pala na i-describe ang sarili ko sa inyo. Hindi man ako masyadong kagandahan pero hindi rin naman ako pangit. Ang ipinagmamalaki ko, Mama Mia, ay ang kurba ng katawan ko. Hindi ako payat. Medyo chubby ako pero makurba talaga ang katawan ko. Malaki ang balakang ko. Biniyayaan naman ako ng maliit na bewang at medyo malaki-laking hinaharap. Kaya kung tutuusin ay matatawag mong sexy ako, Mama Mia. Nakita ko yun sa reaksyon ng mga mata ni Raymond nung hinubad ko na ang aking pang-ibabaw na damit. Hindi na rin siya nag-atubili. Bigla siyang bumangon at siniil ako ng halik. Mama Mia, hanggang sa hindi na nga namin napigilan ang mga sarili naming dalawa. Hindi na namin naiisip na mali ang aming ginagawa. Oo. Patuloy kami sa ginagawa naming halikan, haplusan at kung ano-ano pa. Hanggang sa pareho na kaming dalawang hubot-hubad. Mama Mia, ako na rin ang pinahiga niya. Pagkahiga ko sa kama, dahil lumipat na kami sa loob sa kama ko, ay hindi na siya nag-atubili pa. Tuluyan na ngang may nangyari sa aming dalawa. Hindi ko ipagkakaila sa inyo, Mama Mia. Na-enjoy ko po ng husto ang nangyari sa amin. Sobra pa po sa pag-e-enjoy na iniisip ko. Maganda din ang pangangatawan ni Raymond at binayaan din siya ng malaking kargada. Kaya naman nasatisfy ako kung tutuusin. Mula nga sa araw na yon ay nagbago na ang tingin ko kay Raymond kasabay ng pagbabago ng pagtingin ko kay Gia. Hindi ko na rin inisip noon na may iba pang kinakasama o kabit si Raymond. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, malapit ng mga anak noon si Gia nung sinabi niya sa akin na naghiwalay na raw pala si Rose at si Raymond. Ano? Paano mo nasabi? Tanong ko. Kasi Kasi lumapit sa akin yung Rose. Sinabihan niya akong nagwagi ako dahil hiniwalayan na raw siya ni Raymond. Talaga? Oo. Hiniwalayan na siya ng asawa ko. Tuwang-tuwa pa noon si Gia, Mama Mia. Hindi ko naman mapigilang mag-guilty ng konti. Alam kong hiniwalayan na ni Raymond si Rose dahil sinabi ito mismo ni Raymond sa akin. Kasimula nung gabing may nangyari sa amin, Mama Mia, ay simula na rin yun ang pagkakaroon namin ng sikretong relasyon ni Raymond. Ewan ko ba? Nasaan na yung Gia? Nasaan na yung Giselle na dati ay hindi naman gumagawa ng mali? Nasaan na yung Giselle na lagi namang iniisip kung ano ang tama? Iniisip kung anong nakakabuti sa kanya? Ewan ko kung nadala ba talaga ako sa mga matatamis na salita ni Raymond. O baka nadala lang talaga ako ng sobrang pag-ibig na nararamdaman ko. Kasi mula nung may mangyari sa amin ay hindi ko na ipagkakailang hinahanap-hanap ko na si Raymond. Lalo na ang mga morning kisses niya. Lalo na ang mga pagtawag niya sa akin ng palihim para batiin ako sa umaga. Mama Mia, nung malapit na ngang mga anak itong si Gia ay umuwi ito sa probinsya nila. Kasi may trabaho din naman si Raymond. Nung naka-maternity leave na ito ay naisip niyang dun ito manganganak sa probinsya nila para maalagaan siya ng kanyang ina at ng kapatid niyang babae. Hindi rin kasi makakaluwas ng Maynila ang kanyang ina dahil may sakit din ang ama ni Gia. Kaya siya na lang ang nagdesisyon na dun na manganak sa kanilang probinsya. At yun nga, nung wala siya, nagkaroon kami ng laya dalawa ni Raymond. Mama Mia, hanggang sa 2 buwan matapos makapanganak si Gia ay nalaman kong nagdadalang tao din ako. Hindi pa nakapanganak noon si Rose. Nangako naman si Raymond na susuportahan niya si Rose financially sa anak nilang dalawa. Gulat na gulat si Gia nung nakita niya akong nagsusuka dun sa mismong opisina namin.
Ano nangyari sa'yo? Bakit ang putla-putla mo? Wala eh. Siguro hindi ko lang nagustuhan yung kinain ko kaninang breakfast. Pagsisinungaling ko sa kanya. Alam ko na ang totoo nung mga panahon na yun. Hanggang sa bigla na lang niyang tinanong sa akin. Buntis ka ba, Giselle? Ano? Bigla siyang tumawa nung nagulat ako. Joke lang. Paano ka naman mabubuntis wala ka namang boyfriend? Mama Mia, na guilty talaga ako nung mga panahon na yon. Lalo pa nung nalaman na ni Raymond ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Hihiwalayan ko na si Gia. Ano? Oo, paninindigan ko ang pagbubuntis mo, Giselle. Raymond naman, kasal kayong dalawa ni Gia. Pero wala nang pag-ibig na namamagitan sa aming dalawa. Alam mo ba, mula nung may nangyari sa atin, hindi ko na ginagalaw sa kama si Gia. Kasi sa'yo ko lang naramdaman tong ganito eh. Sa'yo ko lang naramdaman yung ganitong klase ng pagmamahal. Sigurado ka ba dyan, Raymond? Isusumpa ako ni Gia. Isusumpa ako ng kaibigan ko. Bakit? Ayaw mo bang panindigan ko ang anak nating dalawa? Ayaw mo bang magsama tayong dalawa? Gusto. Gustong gusto ko, Raymond. Ang totoo nga niyan. Lagi kong hinihiling na sana una kitang nakilala. Sana una mo akong nakilala bago si Gia. Di si sana tayo ang mag-asawa ngayon. Huwag kang mag-alala, Giselle. Aayusin ko to. Mangako naman ni Raymond sa akin. Makalipas lamang ang halos 1 linggo, Mama Mia, ay isang galit na Gia ang pumunta sa apartment ko. Sinugod niya ako, Mama Mia. Galit na galit siya noon. Linggo noon at natutulog pa ako nung bigla kong marinig na may sumisigaw sa labas. Nung binuksan ko ang pintuan ay si Gia pala. Pinagsasasampal niya ako. Doon ay alam ko na ang totoo. Alam ko nang naamin na sa kanya ni Raymond ng lahat. Napakawalang hiya mong kaibigan. Akala ko pa naman kapatid ang turing mo sa akin. Ikaw pa dati ang nag-a-advise sa akin na sugurin natin yung kabit niya. Tapos ngayon, ikaw pa lang magiging kabit ng asawa ko. Hindi pa ako makapagsalita nung biglang dumating si Raymond. Gia, anong ginagawa mo dito? Bakit mo sinasaktan si Giselle? At anong gusto mong gawin ko, ha? Palakpakan? Bigyan ng award yung bago mong kabit? Gia, pasensya ka na talaga. Hindi na kita mahal. Si Giselle na ang mahal ko at buntis siya sa magiging anak naming dalawa. Ang galing mo naman talaga, Raymond, no? 3 kaming binuntis mo. Manganganak pa lang yung isa mong kabit, tapos ito na naman, buntis na naman tong panibago mong kabit. Wala kang karapatang tawaging kabit si Giselle. At ano itatawag ko sa kanya? Kasal tayong dalawa. Bakit? Sino ba nang una? Sino bang nauna na magloko sa ating dalawa? Di ba ikaw? Hindi lang 1 beses mo akong niloko kundi maraming beses. Kaya wala kang karapatan. Susuportahan ko ang anak nating dalawa, Gia. Pero hindi na ako makikisama sa'yo. Sige! Iiwanan mo ako? Kakasuhan kita. Gawin mo! Gawin mo, kasuhan mo ako. Ipakulong mo ako kung gusto mo. Pero ayoko na talaga sa'yo. Nagmatigas si Raymond nung mga panahon na yun, Mama Mia. Ako din naman ay natakot nung sabihin ni Giselle na kakasuhan niya si Raymond. Natakot ako, Mama Mia, na baka makulong din ako. Pero hindi naman nangyari yun. Hindi naman siya kinasuhan ni Giselle. Nung nasa kumpanya ako, Mama Mia, ay lagi akong pinariringgan ni Giselle. Alam kong ako ang pinariringgan niya. Yung iba naming mga kasamahan sa trabaho ay nagtataka na kung bakit hindi na kami close ni Giselle at kung bakit palagi itong may pinariringgan. Hanggang sa magets na nga ng iba na ako yung pinariringgan niyang kabit ng asawa niya. At nung malaman nga ng HR ang nangyari, Mama Mia, ay tinanggal ako sa trabaho. For morality clause, Mama Mia.
Kaya umalis na rin ako sa trabahong yon. Naghanap ako ng ibang trabaho. Kami din naman ni Raymond ay umalis na rin doon sa inuupahan ko at lumipat na kami ng ibang lugar. Hanggang sa nung makapanganak na ako, Mama Mia, bigla na lang kumatok si Gia sa pintuan ko. Gia? Hindi ako nandito para makipagtalo sa iyo, Giselle. Hindi ako nandito para sa asawa ko, na ngayon ay inaasawa mo. Nandito ako para kausapin si Raymond. Wala pa siya eh. Napansin ko noon, Mama Mia, na may bitbit siyang bata kaya pinapasok ko siya sa loob. Hindi din naman siya nag-e-eskandalo. Eto na pala ang anak ninyong dalawa ni Raymond. Tignan mo nga oh, medyo magkamukha sila ng anak ko. 1 taon na rin mahigit tong anak ko. Bakit ang dami mong bitbit na gamit? Tanong ko. Okay, since wala pa naman dito si Raymond at since nag-aasa-asawahan na naman kayong dalawa, kaya ikaw nang sasabihan ko sa desisyon ko. Hindi ko na kayo guguluhing dalawa. Aalis na ako. May job offer sa akin papuntang Canada. Pero iiwan ko sa kanya tong anak niya. Ano? Oh, ba't ka gulat na gulat dyan? Anak to ni Raymond kaya responsibilidad niya ito. Mama Mia, habang nag-uusap kami, buti na lang at dumating si Raymond. Pagdating niya ay sinabi sa kanya ni Gia ang kanyang intensyon sa pagpunta nito sa bahay namin. Wala kaming nagawa kundi tanggapin yung bata. Wala kaming nagawa kundi alagaan yon. Huwag kang mag-alala, Raymond. Kung sakali mang mag-file ka na ng annulment nating dalawa, hindi naman ako papalag. Sige, alis na ako. Kayo nang bahala dyan sa anak ko. At mula nga nung umalis si Gia, Mama Mia, ay nagkaroon ng katahimikan ng buhay namin. Binigay ko ang 100% kong tiwala sa asawa ko. Kay Raymond pala. Kasi kapag sinasabi kong asawa ko siya, kahit na nagsasama na kami bilang asawa, ay nagigilty pa rin ako. Hanggang sa naging 2 na ang anak namin ni Raymond. Lagi ko siyang kinukulit kung kailan siya magpa-file ng annulment nilang 2 ni Gia. Pero ina-advise naman sa kanya ng kaniyang abogado na tsaka na lang daw kapag nakauwi na si Gia sa Pilipinas dahil mahirap daw mag-file ng annulment na wala dito ang taong kaniyang pinafilean. Kailangan na nandito daw si Gia para sa mga assessment. Mama Mia, hindi na lang ako pumalag. Nakontento na lang ako. Hanggang sa lumipas ng mabilis ang 6 na taon. 6 na taon, Mama Mia. 6 years old na rin ang anak namin na panganay. Yung kanilang anak naman ni Gia na tinuring ko na rin na parang sarili kong anak ay magsi 7 years old na. At yung bunso namin ay magti 3 years old na rin. Hindi na ako bumalik ng trabaho at nag-resign na rin ako ng tuluyan para ako na ang mag-alaga sa mga bata. Maayos naman ang pagsasama naming 2, Mama Mia. Maayos at walang problema. Pero akala ko lang pala na maayos ang lahat. Akala ko lang pala na walang problema. Isang araw, pumunta ako ng grocery dahil may hindi nabili si Raymond na gatas na kailangan ko sa binibake kong pancake. Ako na ang aalis, sabi ko kay Raymond. Lasing kasi siya nung nakaraang gabi dahil nagkaroon ng celebration kasi nga anniversary ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Alagaan mo mga bata ha, sabi ko naman. O sige. Ako na ang umalis, pero nang magpunta ako sa grocery store ay bigla akong nakita ang isang pamilyar na mukha. Nakita din niya ako. Ngumiti siya sa akin ng pagkatamis-tamis at binati niya ako. Hello? Giselle? Bati niya. Gigia? Oo, ako nga. Kailan ka pa nakabalik? Tanong ko naman. Nung nakaraang taon lang. Teka, buntis ka ba?
Tanong ko ulit nung mapansin kong medyo malaki ang kanyang tiyan. Oo buntis ako. Nasaan ng ama ng bata? Ewan ko kung nasan siya ngayon, pero magkikita naman kami bukas. Sabi niya habang nakangiti. Congratulations. Mama Mia, yun lang. Maikli lang ang pagkikita namin dahil umalis na agad siya at sabi niya ay may check-up pa raw siya. Ako naman ay umuwi ng bahay. Kinagabihan habang kumakain kaming dalawa ni Raymond at tulog na ang mga bata ay inopen up ko sa kanya ang tungkol sa pagkikita naming dalawa ng dati niyang asawa. Nakita nga pala kaming dalawa ni Gia kanina sa supermarket. Napaubo siya nung banggitin ko ang pangalan ng asawa niya. Ganun ba? Oh, kumusta naman siya? Casual niyang tanong. Maayos naman. Pero alam mo ba na matagal na pala siyang nakabalik nung nakaraang taon lang? Talaga? Hindi ko alam yun Ngayon na nakabalik na siya, siguro naman panahon na para mag-file ka na ng annulment niyo. Sabi ko. Sige. Titignan ko kung may oras ako. Raymond naman, asikasuhin mo na yan. Matagal na panahon na hiwalay na kayong dalawa. At isa pa, alam mo bang matagal din i-process yung annulment? Kaya gawin mo na yan. Para naman maging legal na kami ng mga anak mo. Diyan sa pangalan mo. Sabi ko. Oo na, sige na, gagawin ko na. Mama Mia, ewan ko pero naramdaman ko na parang hindi siya seryoso dun sa sinabi niyang gagawin niya ang pagpa-file ng annulment nilang dalawa ni Gia. Inisip ko na baka sinabi niya lang yun para patahimikin na niya ako. Lumipas ang ilang linggo. Pero hindi pa rin ako nakabalita na nag-file na siya. Lagi ko siyang kinukulit. Hanggang sa isang araw, may nag-send sa akin ng picture, Mama Mia. Picture na siya namang ikinaguho ng buhay ko. Na siyang ikinaguho ng mundo ko. Picture yun ni Raymond. Nandun sa baby section ng isang mall. Pero may ibang kasama. May kaakbay pa siya. 3 magkakasunod na picture yun. Nung yung isa ay nakatalikod si Raymond at wala naman siyang kasama habang namimili ng mga damit pambata. Matutuwa sana ako kung para sa mga anak namin yon. Kaso alam ko hindi. Dahil pang infant yung pinuntahan niya, Mama Mia. Samantalang yung anak namin, yung bunso, ay 3 years old na. Hanggang sa sumunod na mga picture ay gulat na gulat ako dahil may kasama na siyang iba. At walang iba yun, kundi ang asawa niyang si Gia. Nung umuwi si Raymond ay galit na galit ko siyang sinugod. Pinagsasasampal ko siya. Buti na lang at yung kapatid ko ay pumunta sa bahay namin kaya inihabilin ko na muna sa kaniyang mga bata. Sinama na muna niya ang mga bata at nag-check-in sila sa isang hotel. Kaming dalawa lang ni Raymond nun sa bahay kaya naman nagawa kong sumigaw ng sumigaw at ilabas lahat ng galit ko. Hindi na ako nagtanong pa tungkol sa ama nung anak ng pinagbubuntis ni Gia. Dahil sa itsura pa lang nilang dalawa dun sa mga pictures ay alam ko nang si Raymond at walang iba. Ang ama ng anak na pinagbubuntis ni Gia. Sorry na talaga, Giselle. Sorry Raymond. Pinili mo na ako dati. Iniwanan mo na yung asawa mo. Tapos nung bumalik siya galing Canada, siya naman ang pinakisamahan mo? Siya naman ang kinabit mo? Galit na galit ako nun sa kanya. Mama Mia, umalis ako noon. Makatapos ang 1 oras na pagbi-breakdown ay ako mismo ang umalis sa bahay namin. Gusto kong makahinga. Pero pagbalik ko kinabukasan ay nagulat ako dahil nakaimpake na si Raymond. At nandun pa talaga si Gia. Anong ginagawa mo dito, Gia? Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para bawiin ang asawa ko.
Asawa mo? Asawa mo, Gia? Oo, asawa ko. Bakit? Kasal pa rin naman kaming dalawa. Oo nga't kasal kayo pero 6 years na kayong wala. Correction my dear, 5 years lang akong hindi nagpakita, hindi 6 years. 5 years na kung 5 years. Pero 6 na taon kaming nagsama bilang mag-asawa ni Raymond. Oo nga, 6 na taon kayong nagsama bilang mag-asawa, pero bilang mag-asawa lang. Hindi talaga kayo mag-asawang dalawa dahil sa papel at sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao, ako pa rin ang asawa ni Raymond. Tumigil na nga kayong dalawa dyan. Awat naman ni Raymond sa amin. Raymond, ano to? Iiwanan mo ko? Iiwanan ka talaga niya dahil bubuuin na namin ang pamilya namin. Huwag kang mag-alala, susuportahan naman ni Raymond yung dalawa niyong anak. Siya nga pala, kinuha ko na rin ang mga gamit ng panganay naming anak ha. Si Raymond naman ang bumili ng lahat ng mga yon, di ba? At kukunin ko na rin yung anak ko. Nasaan pala yun? Mama Mia, nagwala talaga ako nung sinabi yun ni Gia. Hindi lang pala si Raymond ang kukunin niya, kundi pati yung anak nilang dalawa. Napamahal na sa akin yung bata na parang tunay kong anak. Para siyang kumukuha lang ng laruan nung bawiin niya sa akin si Raymond at ang kanilang anak. Kaya hindi ako pumayag. Mama Mia, nagalit talaga ako nun sa kanya. Pero nung susugurin ko na siya, ay pinigilan ako ni Raymond. Huwag mo nang gawin yan, Giselle. Dahil hindi ko naman talaga balak na makisama pa sa'yo. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko dahil huli ko nang na-realize na mahal ko pa rin pala si Gia. Nung umalis siya, dun ko lang naramdaman ang pangungulila ako sa kanya. Binuhos ko naman sa'yo at sa mga anak natin ng lahat ng atensyon at lahat ng pagmamahal. Pagbabakasakaling matransfer ko sa'yo ang nararamdaman ko para sa asawa ko. Meron nung bumalik siya nung nakaraang taon at nagkita kami ulit. Doon ko naramdaman na siya pa rin pala talaga ang mahal ko. Grabe ang iyak ko noon, Mama Mia. Halos isumpa ko noon si Gia at si Raymond. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Kasal silang dalawa. Siya pa rin ang asawa ni Raymond. Siya pa rin ang asawa ng lalaking minamahal ko. Nagmakaawa pa ako noon kay Raymond, Mama Mia. Sabi ko payag akong dalawa kami sa buhay niya. Payag akong maging pangalawa niyang asawa at gumawa kami ng schedule sa aming tatlo. Pero tumawa si Gia. Sabi niya hindi raw siya papayag at dahil siya raw ang legal na asawa, siya raw ang may say ng lahat. Yun na nga ang nangyari. Hindi pumayag si Gia kaya tuluyan na kaming nagkahiwalay dalawa ni Raymond. Tuluyan nilang binawi sa akin ang anak nila. Alam mo ba kung gaano yun kasakit, Mama Mia? Masakit na masakit yun para sa akin. Hindi lang si Raymond ang nawala sa akin, kundi maging yung bata na tinuring ko na rin na parang tunay kong anak. 2 taon. 2 taon na ang nakakalipas mula nung mangyari ang lahat ng ito. Hanggang ngayon, nagdedeposito pa rin naman si Raymond ng pera para sa mga bata. Pero kahit kailan mula nung iniwan niya ako ay hindi na siya muli pang nagpakita sa akin kahit man lang sa mga anak naming dalawa. Yun ay dahil kondisyon yun ni Gia, Mama Mia, para bumalik siya sa buhay ng asawa niya. I feel so used. Pakiramdam ko ay ginamit lang ako ni Raymond at ginamit lang ako ng tadhana para ma-realize ni Raymond at ni Gia na mahal para nila ang isa't isa. Ngayon, Mama Mia, ay nakikita ko ang masaya nilang pamilya sa Facebook. Habang ako hanggang ngayon ay hindi pa rin nakaka-move on. Habang ako hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin sa mga kinahinatnang ng buhay ko. Buti na lang talaga, Mama Mia, kahit na nagalit sa akin ang mga magulang ko at ang pamilya ko, ay hindi pa rin nila ako iniwanan. Sinuportahan pa rin nila ako at lagi pa rin silang nakaalalay sa akin kaya sa awa ng Diyos ay lumaki namang maayos ang mga anak ko.
Pero ang hindi ko talaga alam ay kung paano sasagutin ang mga tanong nila tungkol sa kanilang ama. Alam kong pagdating ng panahon ay malalaman din ng mga bata ang totoo, lalo na ang panganay ko dahil matalino siyang bata. Alam kong makikita din nila sa Facebook ang ama nila kapag nagkaroon na sila ng sarili nilang account. Umuwi na nga rin pala ako ngayon sa probinsya namin, Mama Mia, at dito na rin ako mag-move on. Hindi ko alam kung ilang taon pa ang kailangang gugulin para tuluyan na akong makapag-move on mula sa naging relasyon naming dalawa ni Raymond. Alam ko ang sasabihin ng iba dyan, na tama lang din ang nangyari sa akin. Na tama lang din na iniwanan ako ni Raymond dahil hindi naman ako ang asawa niya. Na karma lang din ang nangyari sa akin dahil pumayag akong maging kabit. Oo na, sige na. Tama na nga ang mga nangyari sa akin. Pero masisisi niyo ba kung nagpadala ako sa mga sinabi ni Raymond? Masisisi niyo ba kung nagmahal lang ako? Maraming salamat, Mama Mia. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Lubos na nagpapasalamat, Giselle. Giselle, alam niyo naman siguro kung ano talaga ang aking paninindigan tungkol sa pag-aasawa, di ba? Tungkol sa mga mag-asawa. Hanggat hindi pa annulled, ay talagang mag-asawa pa silang dalawa. At alam niyo naman ang paninindigan ko tungkol sa tunay na pag-ibig. Alam mo, Giselle, sad to say, pero sasabihin ko ito sa'yo ng prangka-prangkahan. Sana wag kang magalit sa akin, pero gusto ko lang na magising ka sa katotohanan. Ang tunay talaga na taong nagmamahal ay pipiliin niya kung anong makakabuti sa'yo. Hindi kung ano yung makakabuti sa kanya kasi selfish yun eh. Kung ano yung makakabuti sa akin, kung ano yung magpapasaya sa akin, tapos ginawa ko, yun ay pagiging pagmamahal ko sa sarili ko, pagiging selfish ko kahit na masasaktan yung taong mahal ko. Pagiging selfish yun. Kasi ang tunay na taong nagmamahal, hindi niya hahayaan na masira ang buhay, kinabukasan at ang pangalan ng taong minamahal niya. Sa umpisa pa lang, alam mo, sarili lang talaga ni Raymond ang minahal niya. Siguro nga talagang ginamit kanya para makapag-move on siya ng tuluyan dun sa ginawang panluloko sa kanya ng asawa niya dati. Siguro naisip ni Raymond na 'di ba? Iwanan ng asawa niya, baka yun ang paraan para maghilom yung nararamdaman niya. At yun nga ang nangyari. Naghilom nga yung sakit na ginawa niya dun sa asawa niya, pero nag-iwan naman siya ng panibagong sakit sa'yo. Masakit tanggapin ang katotohanan pero hindi ka talaga tunay na minahal ni Raymond. Hindi niya pinahalagahan ang pagkababae mo, ang pagmamahal na binigay mo sa kanya at sa kanilang anak dalawa ni Gia. Yun sana ang gawin mong motivation para tuluyan ka ng mag-move on. Ang mahalin ang sarili mo. Ang isipin na nagamit ka ng isang lalaking minahal mo pero hindi ka naman minahal. Maraming salamat, Giselle, sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Sa mga nakikinig ngayon, alam kong nanggigigil, nanggagalaiti kayo dyan. Pero sana naman, kalmahan niyo lang yung comment section ha. Huwag kayong masyadong harsh dyan. Pwede kayong mag-comment. Alam ko naman, mayroon na namang mag-comment ng pagkahaba-haba dahil sa galit, sa ngit-ngit at sa inis na nararamdaman. Pero, ano lang tayo, medyo kalmahan lang natin yung mga words na gagamitin natin. At sana i-share nyo at i-like nyo itong video na ito ng kwento ni Giselle. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na dun sa mga nakapag-subscribe na, nakapag-click na ng notification bell nitong ating channel. At kung ikaw na nakikinig ngayon ay hindi mo pa nagawa yun, please gawin mo na, subscribe and click the notification bell para naman lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload dito sa ating channel. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako pong muli, ang inyong Mama Mia.